Abang na ang mga tao kung mauunahan ba ni Capeta ang Auto House sa karerang iyon. Nagsigawan na ang mga tao dahil isang lap na lang at mas tumitindi pa ang laban. Pilit pinabibilis ni Isamo si Takeshi habang humahanap naman ng butes na pwedeng lusutan si Capeta. Hindi na nakatiis pa si Isamo at pumantay na siya kay Takeshi kaya nagkaroon na ng pagkakataon si Capeta na lumusot sa pagitan nila. Masaya si Capeta lalo na ang mga nakasuporta sa kanya dahil siya na ngayon ang nangunguna kaya malaya na siya makakapagmaneho. Umiiyak na sa tuwa sina Monami at Nobo pati na rin si Shige sa pagdating niya sa finish line. At siya ang idineklarang panalo. Naghanda na si Naomi dahil sila na ang susunod na sasalang habang idinedeklarya na ang oras ng kurso sa junior cadet at sa wakas ay umabot na sa flat na 31 segundo. Manghang-mangha si Capeta sa mga iwinagayway na iba't ibang kulay ng bandila at hindi pa rin siya makapaniwala na tapos na ang karera. Nagalit naman si Takeshi kay Isamo dahil hindi nito ginawa ang trabaho niya habang tulala lang si Isamo sa kanyang kinatatayuan hanggang sa dumating si Minamoto. Binati siya nito dahil naabot niya ang may pinakamabilis na oras habang ginagawa ang trabahong iniata sa kanya, at sinabing huwag niya nang pansinin ang galit na si Takeshi. Doon sinabi ni Isamo na nais niyang makipagkarera muli kay Capeta. Maya-maya pa ay nilapitan na si Capeta ng mga kasamahan niya pero hindi ito kumikibo kaya inalis ni Shige ang helmet ng bata. Doon sinabi ni Capeta na nagsisimula pa lang siyang magmaneho sa paraang gusto niya pero natapos na agad ang karera. Kinausap ni Shige si Capeta at sinabing nanalo naman siya kahit sariling gawa niya lang ang kart at dahil doon ay masaya na siya. Naiyak si Capeta at sinabing hindi pa siya nakakapag-enjoy sa pagmamaneho. Iyon lang pala ang iniiyakan ni Capeta dahil inakala ni Shige na may iba pang problema ang anak. Lumapit ang boss at sinabi kay Capeta na hindi siya dapat maging gahaman dahil nanalo siya sa kanyang kauna-unahang karera, at iyon ang pinakamahalaga kaya gawin niya na lang sa susunod na mga laban ang hindi niya nagawa ngayon. Napaisip naman si Capeta kung may susunod pa ba dahil masyadong magastos ang sumali sa karera. Napaiwas na lang ng tingin si Shige at lumapit sa boss, at doon itinanong ni Capeta kung maaari ba siyang lumaban ulit sa susunod. Naging masaya na si Capeta kaya sinabi ng boss na dahil nanalo siya ay dapat silang magdiwang para na rin sa mga kaibigan ni Capeta. Hindi na napigilan ng mga bata na lumapit kay Capeta para batiin ito kaya naitulak na nila si Boss Kai. Napaisip naman si Kamada na wala namang pera ang mag-ama para sumali muli sa mga karera. Dahil kung darating ang araw na makarating siya sa nationals kapag junior high school na si Capeta ay magkakahalaga na iyon ng 10 milyon kada taon, at napatanong siya kung alam kaya iyon ni Shige. Gayunpaman, masaya ang team sa pagkapanalo ni Capeta. Maya-maya pa ay inanunsyo na ang pagsisimula ng East Japan Junior Champion Cup, ang huling karera sa Super Junior. Ipinakilala si Naomi ng Auto House Racing Taglay ang nakakamangha nitong kalakasan dahil sa pagkapanalo ng 5 beses sa 5 karera. At ngayon ay muling nagpapakita ng bilis at muling nangunguna sa karera. Inis na inis si Monami habang nanunood dahil napapansin nitong binibigyan ng daan ng ibang kalaban si Naomi dahil natatakot siguro umano ang mga iyon dito dahil sa pagiging mayabang kaya inasar niya iyon ng dumaan sa tapat niya. Gayunpaman, hindi maipagkakaila na magaling si Naomi dahil muli itong nakapagtala ng bagong course time sa klaseng iyon. Japan Junior Nationals na ang susunod nitong yugto kung saan siya maglalayon para sa Junior Championship. Habang pinapanood si Naomi ay sinabi ni Capeta na nais niyang maging katulad nito. Samantala, muling nakita ni Adachi si Capeta kaya tumakbo siya palapit at sinabing iyon na ang pagkakataon niya dahil marami siyang nais itanong sa bata. Ngunit naharang na naman siya ng matanda at sinabing nais makipag-usap ng kanyang master sa mga kaibigan nito kaya bawal umano iyong abalahin. Lumapit si Momotaro kay Capeta at sinabing hindi maganda ang simula ni Capeta pero ngayon ay natalo siya nito. At nang yokagin na nito ang alaga niyang si Reinhardt ay lumipat lang ito kay Capeta kaya sinabi nito na gusto si Capeta ng alaga niya. Bago umalis ay sinabi nito na sana ay magkaharap silang muli sa isang karera at iniwan na si Reinhardt kay Capeta. Maya-maya pa ay tinipon na ang lahat sa podium para sa pagsisimula ng closing ceremony. Nagulat si Naomi kay Reinhardt kaya sinabi ni Capeta na nakuha niya iyon kay Momotaro. Kilala ni Naomi si Momotaro at sinabing sikat iyon dahil dumarating yun sa lugar na may 3 malaking truck na para lang kay Momotaro. Galing sa mayamang pamilya at maraming alagang hayop at tigre ang kasama niyo nung huli. Pagkatapos ng kwento ay nagpakilala si Naomi at saka itinanong ang pangalan ni Capeta. Nang paalis na si Naomi ay sinabi nito kay Capeta na pangit ang simula nito kaya nagulat si Capeta at sinabing inaabangan siya ni Naomi pero nagpatay mali siya na lang ito at tuluyang umalis. Hindi pa rin makapaniwala si Capeta sa mga nangyari at parang panaginip lang yun para sa kanya.
Ngayon ay napagdesisyonan niyang kahit anong mangyari ay sasabak siya. Makalipas ang 4 na taon, nagpapatuloy pa rin ang pag-iensayo ni Capeta, at mas maganda na ngayon ang go-kart niya. Patuloy rin ang suporta sa kanya ni Monami at Nobo, pati na rin ni Reinhardt na Sereki na ang pangalan ngayon. Niyaya siya ng dalawa papunta sa bagong tayo na kainan. Nang sumunod na araw, 4 na mga bata ang nag-uusap-usap. Ang isa ay ibinibida kung gaano kagaling si Capeta, pero para naman sa isang bata ay si Naomi ang number 1 sa Japan. Dahil hindi pa nakikita ng isang bata kung paano magmaneho si Capeta ay hindi ito nakukumbinsi sa sinasabi ng isa. Kaya naman nakiusap ito kay Capeta na ipakita doon ang ginawa niya ng huling beses, pero dahil may ginagawa si Capeta ay tinanggihan niya ang bata. Maya-maya pa ay dumating si Sereki na may dalang ice cream at umakyat yun sa isang bata, kaya namantsahan ang pangkarera nitong damit. Umiyak ang bata, kaya para mapatahan iyon ay pinagbigyan na iyon ni Capeta. Sa huli ay nagpasalamat pa ang bata kay Sereki. Napahanga ni Capeta ang mga bata nang paangatin nito ang kabilang bahagi ng kart habang pinatatakbo. Dahil doon ay naisip ng isang bata na mas magaling nga siguro siya kesa kay Naomi. Pagkatapos yun ay dumating si Nobo at sinabing kinontak na sila ng Japan National Kart Exam, ang espesyal na promotion pa sa ICA class. Dahil naging kampiyon si Capeta sa Junior Nationals ay nagawadan siya ng lisensya, kaya sa susunod ay matatanda na ang makakalaban nito. Masaya ang mga kaibigan ni Capeta, pero bigla itong nawala ng kakausapan na nila. Lumabas si Capeta at sinabing malayo na rin ang narating niya matapos ang 4 na taong paghabol niya kay Naomi, at ngayon ay maaari niya na iyong makalaban sa iisang klase. Pero sa pagkakataong ito ay mas mahirap na laban na at mas malaki ang perang kailangan. Samantala, sinabi ni Minamoto sa anak na nai-anunsyo na ang promotion ni Capeta sa ICA class, kaya napapaisip siya kung magpapatuloy si Capeta kasama ang team nito sa ICA. Para naman kay Naomi, magastos ang mundo ng pago-go-kart, at kung sasalihan ng team ni Capeta ang bawat laban sa taon na iyon ay magkakahalaga yun ng 10 milyon yen. Hindi lang iyon, dahil kung walang maayos na support team ang Team Capeta ay magiging mahirap iyon para sa mga iyon. Bago umalis ay pinaalalahanan ni Minamoto si Naomi na kailangan niya pang mas galingan dahil sa isang taon ay papasukin na niya ang Formula class. Sa paaralan, sinusubukang bumuo ni Capeta ng fan club, ngunit ang ilan sa inaalok nito ay tumatanggi sa kanila, kaya medyo nahihirapan sila, at isa pa ay wala pa silang naibebentang mga stickers. Nang biglang dumating si Monami kasama ang 2 lalaki na nais umanong sumali sa fan club. Natuwa si Nobo kahit pa ang totoo ay ginamit naman ni Monami ang kanyang sex appeal para mapilit ang mga iyon. Nang makaalis si Monami ay agad na binigyan ni Nobo ng stickers ang 2 at hininga ng kahit magkanong halaga ng donasyon. Nang malaman ng 2 na lalahok na si Capeta sa ICA ay binati nila ito at hiniling pang makamayan si Capeta. Habang pauwi ay iniisip pa rin ng magkaibigan ang gastos sa pagsali ni Capeta sa ICA, bagay na nagpapalungkot dito, kaya pinalakas ni Nobo ang loob nito. Nang makauwi sa bahay ay ipinaghanda na ni Capeta ng hapunan ang pagod niyang ama, pero nang ihahain niya na iyon ay nakita niyang nakatulog na ito, kaya napangiti na lang siya at kinumutan ang ama. Kinaumagahan, nang matapos ang part-time job ay pumunta si Capeta at Sereki kay Boss Kai. Dahil nakuha ni Kai ang loob ni Sereki ay minasahe pa nito ang likod ng boss. Nang may sasabihin na sana si Capeta kay Boss Kai ay bigla itong nahiya at nagpasubali na lang na hinahanap ang kanyang ama na kasalukuyan palang nasa trabaho. Nagpaalam na si Capeta at sinabing lilinisin niya na ang bodega. Habang nagliligpit ay pumasok sa isip ni Capeta ang suportang ibinibigay sa kanya ni Kai, kaya nahihiya na siyang humiling ng iba pa. Napatingin siya sa luma niyang kart at naisip niya ang sakripisyo ng bawat isa para sa kanya, kaya mas nilakasan niya ang kanyang loob at ipinangakong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa ICA class. Sa bahay, hindi ipinagpahalata ni Nobo na nag-iisip siya tungkol sa pera dahil nangako siya kay Capeta na siya na ang bahala doon. Nang biglang maisip niya na ibenta na lang ang kanyang lumang computer, pero pinigilan siya ni Capeta dahil binili pa iyon ng mga magulang nito, kaya natigilan na lang si Nobo. Nang sumunod na araw, muling bumalik ang team sa Habara kung saan nanunood lang sila noon nang sila ay juniors pa, pero parang nag-iba ang kapaligiran para sa kanila ngayong nasa ICA na sila. Tumingon si Capeta sa paligid at nakita niya si Naomi sa bagong kulay ng numero nyon, na ibig sabihin ay na-promote na si Naomi sa FA class o ang pinakamataas na antas ng kart racing. Inakala pa naman ni Capeta na naabutan niya na si Naomi, pero nauna na naman pala iyon. Pero sinigurado ni Capeta na hahabol siya kahit gaano pa kalayo ang marating ni Naomi. Habang nakasalang sa karera, nakatingin si Adachi sa matagal niya nang minamasdan mula pa ng juniors hanggang ngayon na nasa ICA na ito. Mga veterano ang kalaban nito at maayos ang backup, kaya napaisip siya kung magpapatuloy ba iyon.
Sa pagkakaalam niya, 3 taon na ngayon ang cart na ginagamit ni Capeta, at malaking kaibahan iyon sa auto house na mahusay na nakikipagkompetensya. Ibang-iba ang determinasyon ni Capeta ngayon kumpara ng nakaraang taon. Ngunit sa karerang iyon ay hindi nanalo si Capeta, bagay na ikinainis ni Mon-Ami. Pero para kina Kamada ay nakakahanga na maging second place si Capeta para sa unang beses na sumubok ito. Nang makarating sa exit at makababa sa cart ay napatingin si Capeta kay Naomi na palaging nananalo sa ganoong kahirap na karera. At sa pagkakataong iyon ay muling itinanghal si Naomi bilang panalo dahil sa paghahangad nito na marating ang F1 kaya wala siyang sasayanging panahon. Habang ang hangad naman ni Capeta ay makalaban si Naomi. Kinabukasan habang nag-ensayo si Capeta ay naaalala niya ang nangyari sa laban kahapon. Pagkatapos yun ay sinalubong siya ni Nobo at sinabing mas nagiging maayos na ang pagmamaneho niya pero hindi siya nakumbinsi dahil alam niyang may mali pa sa ginagawa niya. Maya-maya pa ay tinawag na siya ni Kamada at hiningi ang tulong niya sa pag-aasikaso sa mga customer na rumirenta ng cart at agad namang kumilos si Capeta. Kinagabihan ay abala na siya sa pagluluto para sa kakainin nilang mag-ama nang biglang makita ni Shich si Seriki na kinakain ang pagkain niya, bagay na ikinainis nito kaya nauwi sa pagtatalo ang dalawa. Kinabukasan sa silid-aralan habang nagkaklase ang guro ay nakatulog na si Capeta kaya pasimple itong binulungan ni Nobo at pilit ginigising. Hindi pa rin magising si Capeta hanggang sa napansin na siya ng guro at doon ay nabigla ito at napatayo kaya nagtawanan ang mga kaklase niya. Dahil doon ay ipinatawag siya sa faculty dahil natutulog din pala ito sa ibang klase at bumabagsak na ang grado sa pagsusulit. Walang ibang masabi si Capeta kundi ang humingi ng tawad kaya tinanong siya ng guro kung ano ang nangyayari. Dumating si Mr. Shibuya at siya ang nagsermon kay Capeta dahil sa pagpapabayan nito sa pag-aaral dahil lang sa car racing. Sumagot si Capeta at sinabing kart racing iyon at hindi car racing, bagay na mas ikinagalit ni Mr. Shibuya kaya sinabi nito na pagsusulit ang dapat niyang atupagin. Bilang parusa ay magkakaroon ng klase si Capeta kahit araw ng Sabado at Linggo, bagay na hindi sinang-ayunan nito dahil mahuhuli siya sa paghabol sa narating ni Naomi kaya kapag tumigil siya ay makakalayo na naman iyon. Nakaisip ng paraan si Miss Tekiwa at sinabing sa darating na midterm examination, kung hindi makaka-score ng higit sa 300 puntos si Capeta sa lahat ng 5 subject ay saka siya papasok ng extra class. Nagulat si Capeta sa puntos na kailangan niyang makuha pero pumayag na si Mr. Shibuya sa iminungkahi ng guro. Nang malaman ni Mon-Ami ang tungkol doon ay nagalit ito kay Capeta dahil sa pagpayag nito, kaya niyaya ni Mon-Ami si Nobo para mag-apela sa hindi umano makatarungang parusa ng guro. Pinigilan ni Capeta si Mon-Ami at sinabing binigyan pa nga siguro siya ng pagkakataon ng guro dahil hindi niya nakakailanganin pang mag-extra class kung maipapasa niya ang pagsusulit. Doon sinabi ni Mon-Ami na mananagot sa kanya si Capeta kapag hindi iyon nakapasa sa pagsusulit. Nang makauwi sa bahay ay tinatamad namang mag-aral si Capeta pero kung hindi niya yun gagawin ay mapapatigil siya sa kart racing kaya sinimulan niya na ang magbasa. Sa kanyang pag-aaral ay karera ang naiisip ni Capeta sa kanyang binabasa hanggang sa nakatulog na pala siya. Nang magising siya ay naroon na ang kanyang ama na hindi man lang nagpalit ng damit bago matulog. Nang sumunod na araw ay pumunta si Mon-Ami sa bahay ni Capeta para subukan kung gaano na ang napag-aralan nito. Binigyan niya ng papel na sasagutan si Capeta at binigyan niya rin iyon ng oras para magsagot. Kinabukasan ay matamlay si Capeta dahil wala man lang siyang nasagutan sa ginawang pagsusulit ni Mon-Ami dahil karera ang naiisip niya kaya hindi siya makapag-aral ng maayos at dahil doon ay galit na galit si Mon-Ami. Habang nag-uusap sila ni Nobo ay tumawag si Kamada ng isang makakatulong kaya nagpresenta na si Nobo. Bago umalis ay ipinagbili ni Kamada kay Capeta na huwag munang ipagamit ang cart na may numerong 15 dahil gagawin pa nila iyon. Muling pumasok sa isip ni Capeta ang mga taong umaasa sa kanya kaya matamlay ito habang nag-aasikaso ng mga customer. Isang bata ang nagrenta ng cart at nang tumatakbo na iyon ay napansin ni Nobo na ang cart na gamit ng bata ay ang kukumpunihin nila kaya agad na tumakbo si Kamada kay Capeta at ipinaalala ang bilin niya. Nabigla si Capeta kaya agad nitong isinigaw na huminto ang bata pero bago pa mangyari yun ay nawala na iyon sa balanse. Humingi sila ng tawad sa mag-ina at humingi rin ng tawad si Capeta kay Kamada. Sinabi ni Kamada na kung mangyayari pa ulit ang ganoon ay magiging pananagutan iyon ni Capeta, sinasadya man o hindi. Pinalakas ni Nobo ang loob ng kaibigan at niyaya na lang na mag-practice. Gumamit sila ng circuit na tulad ng kurbada sa Hub-Ara kung saan medyo nahihirapan si Capeta. Sinimulan na ni Capeta ang pag-iensayo para sa pangalawang karera sa Hub-Ara. Habang nanunood sa practice ni Capeta ay nalaman ni Kamada ang tungkol sa midterm exam na kailangang maipasa ni Capeta para makaligtas sa extra class tuwing weekend.
Saka pa naintindihan ni Kamada kung bakit wala sa sarili ang bata at ipinagdasal na huwag sana niyong maapektuhan ang pagmamaneho ni Capeta. Pilit na nagko-concentrate si Capeta sa pagmamaneho nang bigla niyang makita ang bakas ng gulong ng cart na sinakyan ng bata kanina kaya nawala siya sa focus. Nang sumunod na araw habang nakatambay ang magkakaibigan sa rooftop ng paaralan ay sinabi ni Nobo na imposible nga siguro na mapagsabay-sabay ni Capeta ang pag-aaral, pagtatrabaho, at pagkakarera. Dagdag pa nito na dapat munang mag-concentrate sa pag-aaral sa ngayon si Capeta at siya na muna ang magtatrabaho. Napagdesisyonan naman ni Monami na umapela kay Miss Tekiwa kaya agad iyong umalis pero pinigilan yun ni Nobo dahil baka mas lumala lang ang sitwasyon. Habang naglalakad ay sinabi ni Monami na imposible para kay Capeta ang 300 puntos kaya dapat gawin man lang 250 puntos iyon pero para kay Nobo ay si Mr. Shibuya ang dapat kumbensihin sa bagay na iyon. Nakita ni Capeta ang ama na abala sa pagtatrabaho at naisip niya ang pagod nito kaya mabilis itong makatulog pagkakauwi sa bahay. Doon sinabi ni Capeta sa dalawang kaibigan na pipilitin niyang abutin ang score sa darating na midterm examination. Nang sumunod na araw ay kinumusta ni Miss Tekiwa si Capeta at sinabing gawin lang ang lahat ng kanyang makakaya. Tinanong naman nito na kung makakakuha siya ng higit sa 300 puntos sa midterm exam ay manunood iyon sa kanyang laban. Napaisip ang guro pero biglang dumating si Mr. Shibuya at sinabing kung makapagsalita si Capeta ay parang kaya nga nito na makapasa sa pagsusulit. Napahiya si Capeta sa mga nakarinig kaya galit na naman si Monami. Gayunpaman pumayag si Miss Tekiwa na manood oras na makapasa si Capeta, kaya pati si Mr. Shibuya ay hinamon din niya na manood kapag pumasa siya. Isang linggo na lang at midterm examination na pero dahil may practice sina Capeta tuwing weekend ay 5 araw na lang siya makakapag-aral sa 5 asignatura. Hindi lang iyon dahil may part-time job pa si Capeta, ang pagpapalakad ng aso ni Aito at ang paglilinis ng bodega sa Akari Pavement. Kung iisipin ay wala nang masyadong oras para makapag-aral si Capeta kaya sinabi ni Monami na mas mabuti kung itigil muna ni Capeta pansamantala ang trabaho nito. Pero hindi iyon magagawa ni Capeta dahil napagdesisyonan na niyang hindi maging tamad sa lahat ng bagay kaya nagkaisa ang tatlo para makapasa. Ginawa nga ni Capeta ang mga bagay na dapat niyang gawin at kung minsang inaantok siya ay naroon si Monami para gisingin siya. Tinuloy-tuloy nila kada araw ang mga dapat nilang gawin. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang pagsusulit. Nang matapos ang exam ay kinakabahan na si Capeta sa resulta pero sinabi ni Nobo na tingnan niya na iyon gamit ang sarili niyang mga mata. Dahan-dahan pang naglakad si Capeta kaya itinulak na siya ni Monami palapit at tuwang-tuwa ang tatlo nang makita na nakakuha si Capeta ng 305 puntos. Ibinalita ni Miss Tekiwa kay Mr. Shibuya na nakapasa si Capeta kaya ibig sabihin ay manunood iyon sa laban ni Capeta, ngunit tumangging sumama ang matanda. Samantala, habang nag-aasikaso si Capeta sa mga customer ay muling bumalik doon ang batang na-aksidente nung nakaraan at sinabi ng ina nagpumilit ang bata na bumalik kaya aasahan niya si Capeta, at agad niya iyong inasikaso. Masaya ang bata nang makatapos at binati nito si Capeta para sa susunod nitong karera. Dumating ang araw na iyon at gaya ng ipinangako ay dumating doon si Miss Tekiwa para manood kay Capeta. Maya-maya pa ay nagsimula na ang karera ng ICA class at mapapansin na maganda ang umpisa ni Capeta. Sa sobrang bilis ng mga iyon ay hindi matukoy ni Miss Tekiwa kung sino doon si Capeta hanggang sa ay anunsyo ang numero ng cart nito. Nananatili sa ikatlong pwesto si Capeta kaya para kay Kamada ay may pag-asa pa iyong manalo. Sa init ng laban ay nagkabanggaan si Capeta at Kamishiro sa pangalawang corner bagay na ikinagulat ng mga tao. Muntik nang mawala sa linya si Capeta pero nagawa niyong makabalik at hiniling ni Kamada na sana ay walang naapektuhan sa cart nito. Ngunit sa kabila ng pagpapatuloy ng takbo ni Capeta ay muli siyang nalampasan ng ibang mga kalahok at nalagay siya sa pang-10 pwesto. Gayunpaman ay hindi nawala ng pag-asa si Capeta dahil nangako siyang gagawin niya ang lahat. Hindi nagtagal ay muling umabante si Capeta kaya natuwa ang kanyang guro pati na rin sina Monami at Nobu. Habang nag-cheer si Miss Tekiwa ay narinig nito ang sigaw ni Mr. Shibuya para kay Capeta. Pilit na itinatak ni Capeta sa utak niya na kailangan niyang matapatan si Naomi para magkaharap sila sa isang karera. Sa pagtatapos ng karera ay nasa ika-6 na pwesto si Capeta. Nang sumunod na araw, masigasig ang tatlo sa paghahanap ng mga bagong miyembro ng Capeta Fan Club para sa donasyon. Nagulat si Monami nang sabihin ni Miss Tekiwa na nais niyang sumali at saka pinaalalahanan si Capeta na balansehin ang karera at pag-aaral. Nagbigay iyon ng donasyon kaya malaki ang pasasalamat ni Capeta. Biglang dumaan si Mr. Shibuya sa harap nila kaya ibinulong ni Miss Tekiwa kay Monami na nanood iyon nung linggo kaya tinawag yun ni Monami at hininga ng donasyon.
Nang humarap ang guro ay nahulog ang dala nitong magazine tungkol sa go-kart kaya nagtawanan ang mga ito pero itinanggi ng guro na sa kanya ang magazine na iyon.